ano po, ang pagpapakain ng ating Panginoong Hesus sa 5,000 tao. Sabi po dito, sayan po natin sa verse 13 ng aklat ng Mateo chapter 14 verse 13 hanggang 21. Nang marinig ito ni Jesus, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang lang ng lugar. Nang mabalataan na maiyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Verse 15, nang dapit hapon ay lumapit sa kanya mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito, malapit na lumubog ang araw, papuntahin na po ninyo sa mga nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus, kayo magbigay sa kanila ng makakain. Verse 17, sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog, tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinupuri ka namin, Ama, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Makikita po natin dito sa ating binasa, mga kapatid, na kung saan dito po sa unang talata ng verse 13, nakita po natin dito na kung saan ay ano yung narinig na ito ni Jesus at siya ay sumakay sa bangka. Ito po yung namabalitaan niya na ang kanyang pinsang si Juan Bautista ay pinaputulan ng ulo ni King Herod noong panahong yun. Ano po? Kaya dito po makita po natin na kung saan ay pinakita dito na sa ating Panginoong Jesus ay nalungkot din siya. Kasi sabi nga po niya dito ay siya po ay nang marinig ito ni Jesus, ay narinig niya na balitaan na pinaputulan ng ulo si Juan Bautista, ay sabi nga po ay sumakay sa isang bangka at nag-isa pumunta sa ilang na lugar. So maaaring siya po ay doon ay nanalangin o kaya nga po ay naisip din niya yung kanyang pinsan na si Juan Bautista. Ano sabi nga po dito, ay nagpunta siya sa ilang na lugar nang mabalitaan niya na namatay na si Juan Bautista. So dito po makikita po natin, minsan tayo ay kailangan din po natin na kung saan ay sa ating kalungkutan ay kailangan din nga po natin ang mag-isa kapiling ang ating Panginoon. Ano po? Andun nga po na sa ating mga ganitong mga lahat po tayo, mararanas yung ganitong karanasan kung saan ay may biglang pumaparaw na hindi natin naasahan at talagang naandun ang sakit, ang pagdaramdam, ang emptiness natin. Kaya nga po sabi dito, sometimes we need to deal with our grief, with our grief alone. Kailangan daw po minsan ay tayo yung sa ating mga sarili ay yung ating kalungkutan ay kailangan natin na kung sa pumunta magrahimik, pumunta sa isang lugar at andun nga po na kung saan ay o kaya ay magkulong dahil sa kwarto at ito naman talaga ang nagaganap sa atin dahil andun nga po na dahil hindi natin na kumbagay andun ang pag-iyak, kalungkutan, kaya maaaring ganito nga po ang nangyari na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi nga po, makita po natin ang kaduksong na kaagad niya dito sa ating verse verse 14, andito po na, sabi nga po dito, nang mabalitaan niyo ng mga tao, sabi, nang marinig ni Jesus, siya sumakay sa isang bangka at nag-isang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan ito ng mga tao, sila lumabas ng bayat, lakad na sumunod sa kanya. Verse 14, paglusan ni Jesus, dalang pagkasigan, nakita napakaraming tao, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala niya. So ano pong makita po natin, dito po yung makita nito na after na si Jesus, mga siguro saglit lang po naman na kung saan nagpunta siya, nalungkot siya sa pagkamatay ni Juan Bautista, pero hindi po siya nagmukmuk ng matagal. Kumbagay nahimik lang siya sa gilid, sabihin natin, baka nag-pray sa Panginoon, at andun nga po na kung saan ay dito nakita natin na kung saan ay gumawa na kaagad siya ng himala. Kumbagay na dito sabi nga po ay pinakita po dito, sinabi nga po ay Jesus did not dwell on his grief but returned to the ministry he came to do.
Binalikan niya kung ano yung tungkulin niya na kung saan iniatas sa kanya ng ating Ama sa langit. Hindi siya nagmatagal na sa pagiging malungkot, kundi ang naisip na niya may tungkulin na kung dapat gawin sa ating Ama. So parang ganito sa atin, ano po mga kapatid, pag tayo po ay may mga ganitong gawain patungkol sa ating Panginoon, ay tunay na dapat yun nating unang ginagawa at isinasaisip. Hindi tayo dapat na kung saan ay natatagalan na tayo magmukmok sa isang lugar, kung tayo nalulungkot, huwag natin yun ang paghariin natin, kundi isipin natin, ay hindi, na ito nga Panginoon na dapat kong paglingkuran. At yung Diyos kong buhay na siya magbibigay sa akin ng lakas. Kaya yun po nakita natin ginawa ng ating Panginoon. Jesus performed some miracles as sign of His identity. Gumawa kaagad siya ng isang himala na kung sa ito naman talaga ang kanyang gampanin dito sa mundo na kung sa ministry na kung sa iniatas sa kanya ng ating Ama. He used other miracles to teach important truth. Maraming himala nga po siya ginawa na kung saan ay para sa atin sa ngayon ay tinuturuan tayo kung ano yung napakahalagang katotohanan. Sabi nga po dito, but we read this, healed people because of His compassion to them. Ando na kanyang pagpapagaling dahil likas po sa kanya ang kanyang pagmamahal sa ating tao. Ano po, andun yung lagi yung kanyang compassion. Sabi nga po dito yung pagmamahal, yung respeto, at sabi nga po dito ay Jesus was, is, and is loving. Ano po, dito si Jesus noon hanggang ngayon at magpakailan man ay pinakikita po nito na kung siya ay isa yung Diyos na mapagmahal, mapangalaga, at andun nga po na yung sabi nga, He is a feeling person. Hindi niya natitiis ang mga taong nangangailangan. Laging andun yung compassion niya sa tao, sa sangkatauhan, na kung saan ay andun nga po, nasabi nga po ay pagpapakita na kung saan ay merong Diyos na kung saan sa kung saan ay pinakikita sa atin. Sabi nga po dito ay, sabi po, Jesus performed some miracles as a sign of His identity. He used other miracles to teach more important truths. But dito sa nabasa natin ito, sa pinag-aralan natin ito, na kung saan ay yung pagpapakain nga po sa 5,000 lalaki, bukod ang mga babae at nanay. So, makita po natin na kung saan ay yung compassion ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, kung tayo ay dumaranas ng paghihirap, mga kapatid, ng suffering, ng persecution, ng trials, ng sakit, alalahanin daw po natin ang ating Panginoong Hesus na siya din po ay nasasaktan kagaya natin. Ano po, He was compassion on us. Nandun ang kanyang pagmamahal at pagkilala sa atin. Kaya nga po kung tayo nag-grieve, kung tayo nalulungkot, kung tayo ay nagugulumihanan, alalahanin lagi natin ng Panginoon ay kasama natin dahil yun naman ang kanyang pangako. He is always with us. He never leave us nor forsaking us, sabi ng kanyang mga salita. At dapat yun po ang ating pinangahawakan. Kaya nga po ito yung nakita natin sa ating Panginoon. Sabi nga po niya dito ay, paglusad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang may sakit na dala nila. Yung habag ng ating Panginoon andun lagi, yung compassion niya, yung love niya sa atin, dapat yung lagi ang ating isinasaalang-alang at atin kung naiisip. Ano po, He has compassion on us. Yung kanyang pagmamahal na yun ay naandun lagi. Ano po, kaya nga po itong bagay na dapat nating kung saan ay ma-acknowledge pag natin na kung saan ay tayo dumaranas ng anumang mga persecution, trials, ayan, sakit. Andyan lagi ating Panginoong Hesus na alalahin natin, andyan siya na tayong mahal. Minamahal niya, andun lagi na kung saan pinakikita niya na kung saan ay hindi niya tayo pinababayaan. Dahil andun nga po, sabi nga po dito malino na sinasabi ng ating Panginoon, di ba ba, ng ating banal na kasulatan, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. So andun, na kung saan hindi niya inano yung kanyang sarili, nasaktan siya sa pagkawala ni Juan Bautista, pero hindi niya nilimot niya yung kanyang sarili. Pinagpatuloy niya yung kanyang tungkulin na magpagaling sa mga may sakit, gumawa ng himala.
Kaya gayon din po tayo. Kaya nga pag tayo nagkakaganon, maisip po natin na kung tayo may mga dalang problema, yan nga po may sakit na kung saan ipinagagaling, isipin lagi natin na si Jesus ay kasama dapit po natin sa ganong mga sitwasyon. Kasi si Magdalene na sinasabi dito, nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga may sakit. So, ayun po pagpapatunay na andun nga po yung love and compassion ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng tao. Ayan, pagdating po dito sa verse 19, sabi nga po dito ay, dito po sa verse 19, 14 muna. Sabi nga po dito, yun nga po yung sinabi dito na kung saan ay Jesus performed some miracle as a sign of his identity. He used other miracles to teach important truth, but here we read that he healed people because he is compassionate on them. Jesus was and is a loving, caring, and healing person. Sabi nga po dito ay, pag tayo nga daw po ay nagkakaroon na kaya paghihirap o kahirapan, problema, alalahanin daw po natin ang ating sakit at nararamdaman ay kasama natin, nasasaktan din ng ating Panginoon. Okay, sabi po dito sa 19. 19, sabi nga po niya dito, sabi yun, ang dapit hapon, okay, 15 muna na dapit hapon ay lumapit sa kanya mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit na lubog ang araw. Ibig sabihin, nasa kabukiran, pag sinabing ilang, pupuntahin na po ninyo ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Di ba? Ito pa yung isang pagpapakita kung paano ang Diyos, si Jesus andun ng compassion at pagmamahal. Ano ang sabi ni Jesus? Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, kayo magbigay sa kanila ng makakain. Di po ba? Dito makikita po natin na pag-aaralan natin kung paano si Jesus ay ganoon yung kanyang pagmamahal sa mga tao. Doon po sa ibang mga version ay sabi nga po ay wag na baka sila'y mahilo sa daan kaya kailangan pakainin sila. Sabi ng ang alagad, sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 lang isda. Di natin, dalhin ninyo rito, sabi niya, pinaupo niyo sa damo ng mga tao, kinuha 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-pirasyon niya mga tinapay, at sa mga alagad ay pamigay ang mga iyon. So ito po makita po natin yung himalang ito. Kaya dito po makita po natin. Sabi nga po, the miracle of feeding of the 5,000 ay ito nga po, itong ay natala po ito sa 4 gospel ha. Yun din po, hindi lamang po dito sa Mateo, kundi ito po natala din po sa Mark, Luke, at saka sa John. So ito po yung nakatala sa 4 gospel ng ating banal na kasulatan, itong feeding of 5,000. So dito po ano bagang kahalagahan na kung saan ay himalang ito na kung saan ipinakita ng ating Panginoon. Una-una makita po natin dito, it point to Jesus as the bread of life. Itong tinapay na ito nagpinagpira-pira so para pagpapakita na kung saan siya ipapako na sa krus, di ba yung katawan niya inialay sa atin. Kaya nga po sinasabi na si Jesus is our bread of life. Kasi siya yung katawan niyang itinubos para sa ating mga kasangalanan. Pangalawa, the one who provides for both body and soul. Siya po yung nagbibigay sa atin ng ating kaluluwa, sa ating katawan at sa ating espiritu, body and soul sa ating kaluluwa, na kung sa ipinuprovide niya ang pangangailangan natin. Jesus is the bread of life, the one who provides for both body and soul. Di ba? Totoo po yun. Nakandito, pinakita na nga, sabi nga po dito, ay sabi, yung 5 tinapay, at 2 isda kung paano niya ito pinadami. So mga kapatid, ito po pagpapakita ng himala sa buhay po natin. Anong meron tayo sa buhay po natin? Anong potential meron tayo? Ano po? At ang patabi nga po dito it is proof of the Lord's power to perform miracles. Ano po? Ito'y nagpapakita na yung kapangyarihan ng ating Panginoon na pwede niyang gumawa ng mga himala. At ito din yung halimbawa ni Jesus na yung kanyang compassion for needy people. So, tayo yun. Yung compassion niya sa mahihirap, compassion niya sa mga nangangailangan, yung compassion niya sa mga may sakit, baga. At ito din yung nagtuturo. Sabi nga po nga dito, the teachers that little we have can be made as much as food if we put the Lord's hands and bless. Anong meron po tayo sa ating mga buhay ngayon? Ano po? Di ba marami tayong kaloob, meron tayong buhay, may lakas. Ano po, ayan nga po, pinagpunong-puno tayo ng biyaya at pagpabala.
para pabaga doon sa aklat ng mga Husay, yung babaeng balo na pinuntahan ni Elijah, na kung saan ay tanging ang kanya na lamang po, sabi nga po, ay gapatak na langis at kapiragot na harina, na kung saan ay yun po yung kanilang kung saan ay sabi nga po na naghanda na silang mamatay, pero andun nga po na himalang ginawa ni Elijah na sumulangis na yun ang naging dahilan, ang naging daan para biyaya ng Panginoon ay maranasan niya. So, ganun din po tayo mga kapatid. Sa atin, anong meron tayo? Di ba tayo, meron tayong lakas. Meron tayong pananampalataya. Meron tayong mga potensyal na kung sa ay kaloob ng ating Panginoon. Gamitin po natin sa ikaluluwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Sabi nga po dito ay sa ginawang ito na ating Panginoon, it teaches that the little we can have can be made into much if we put in the Lord's hands and bless. Kung ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon kung anong meron tayo at ito'y napagpala ng ating Panginoon, ay tunay na ito'y makakamit natin po ang himala mula sa Kanya. Kasi ganun po ang nakita natin dito yung 2 tinapay at 2 isda ay naparami niya. So kailangan ito'y nagpapakita na yung tinapay na ito, pagpapatunay, nagpopo ito na ating Panginoong Hesus, na siya yung ating tinapay ng buhay, at siya din yung nagpo-provide ng sa ating katawan at sa ating kaluluwa, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan ay kailangan nakakagawa siya ng himala. Isang halimbawa na ating Panginoong Hesus na ang kanyang compassion sa mga nangangailangan, at andun niya po, nagtuturo sa atin ay kung anong meron tayo ay pwede pang pagpalain at paramihin ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Ano po? Kaya din po, sabi nga din po ito, juices multiplied, 5 loaves and 2 fish to feed over 5,000 people. Naparami ng ating Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda para mapakain yung 5,000. Sabi nga po dito ay what He has originally given him still sufficient. Sabi nga po, kung sa una, sabi nga po, yung mga alagad niya, ay yung sinabi sa kay paupo at pakainin. Pero ang sabi nga ng isang alagad ay, 5 po ang tinapay, 2 ang isda, hindi sasapat sa kanila. Yun po yung sinabi, di ba? Pero andun nga po, nagawa ng ating Panginoon na kung saan more than enough, kung anong meron tayo. Mga kapatid, anong meron tayo sa ating mga buhay, pwedeng magawin ng ating Panginoon na yun ang maging instrumento para tayo lubos at patuloy na pagpalain. Sa ating ministry na meron tayo, huwag po natin sayangin ang potential natin. Patuloy natin ipalay sa ating Panginoon ang mga bagay na kung saan meron tayo. Yung mga pahiram na yan na sa atin ng ating Panginoon na meron tayo, bigay natin sa ating Panginoon na magbibigay kalwalhatian sa Kanya. Huwag po nating sarilinin. Sabi po dito, what He was originally given seemed insufficient, but in His hand it became more than enough. So, kung akala natin, sabi ito lang kaya ko, hindi naman ako maalam. Mga kapatid, huwag po natin limitahan na kung ano ang pwedeng gawin ng ating Panginoon sa mga mayroon tayo. Dahil andun nga po, sa itong pinakitang ito, sa 5 tinapay, di ba, napadami niya. So, how much more sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon na tayo kung may kilala na sa Kanya, na tayo ay may pananampalataya na sa Kanya. So, anong meron tayo na pwedeng i-bless tayo ng ating Panginoon na padamihin po yun. Kaya nga sabi dito, madalas nararanasan natin na kung saan ay yung pagbagang meron tayo ay sabihin natin, parang hindi ko naman kaya yun. Ganito na lang ako. Para bagang sabi nga, minamaliit natin kung ano yung meron tayo, binigay na Panginoon. Hindi natin naunawakan that He can use and multiply whatever we give Him. Kung ito'y aalay natin sa ating Panginoon, pararamihin ng ating Panginoon yan. Halimbawa na nga lang po ako, ganitong pagkakataon, na kung saan ay nabigla ang pag-aatas ng ating kapatid, na kung saan ay magbipahayag na salita ngayong gabi. Diba? Dahil andito po, itong salitang ito ay dahil nga po tayo lagi hindi naman po sa pagmamagaling. Kalwalhati ay sa Panginoon at laging salamat sa Kanya. At dahil meron nga po, lagi tayo nababasa ng ating Panginoon ang Kanyang salita, na ando na pagninilayan natin. At habang tayo nagninilay, merong mga sinasabi ang banal na Espiritu sa atin. Habang tayo pinagninilayan yun.
Kaya nga po, mahalaga at napaka-importante yung ating pagbabasa ay patuloy nating gagawin paulit-ulit. At habang paulit-ulit natin binabasa ang salita ng Diyos, doon natin nakukuha ang mensahe niya. Sabi po dito, we often feel that our contribution to Jesus is meager, ibig sabihin kakaunti, but He can use and multiply whatever we give Him, whether it is talent, ano man itong meron tayong pwede maibigay sa atin, talento natin, oras natin, o yung kakayahan natin. It is when given to Jesus that our resources are multiplied. Pagpapalain ng Panginoon kung anong meron tayo, mga kapatid. Huwag natin sabihin na hindi ko kaya, wala akong alam, hindi ko pa kaya. Mga kapatid, andyan ang Holy Spirit para po i-cultivate yung anong meron tayo, paramihin, gaya ng 500 ng 5 pirasong tinapay na ito at 2 isda na marami ang napakain at may natira pa. Dito nakita nga po natin kung gaano, sabi nga po dito, dalhin ninyo siya rito, pinaupo siya sa damuhan ang mga tao kinuha. Dito pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Dito nakita po natin. Our God is a God of order. Ano po? Gusto niya nasa ayos. Kumbagay pinakita niya dito kasi pinaupo ng isa-isa, binawan yung 5,000 lalaki. So more or less, masasabi natin dito na kung saan ay hindi lamang po pang 5,000 dahil meron lang kung sabi nga po dito ay meron pang mga bananay at meron pang siyempre nanay, may kasamang bata. Kaya nga po makita nga po natin dito na kung saan sa kanyang pagpapaupo ang sa mga tao, He is a God of order at andun nga po kung saan andun lagi yung kanyang pag-pray. Tumingala siya sa langit at pinagpasalamat sa Diyos. Laging andun nga po, kaya nga po yung ating sa mga programa, laging parte na nga po na tayo magpasalamat sa Kanya. Kasi nga po, andun nga po na halimbawa ito ipinakita sa ating Panginoon, na tayo po ay tunay na yung biyaya ng ating Panginoon lagi. Andun nga po sa Kanyang pinagpira-pirason na tinapay na ito at ipinuutos sa mga tao na sa Kanyang mga alagad na ang mga ipamigay ito. At ang sabi, kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakul. So pinagpira-pirasong tinapay. Kaya nga sabi dito ng ating Panginoon ay tipunin yung mga natira, di ba? Pagiging masinop, hindi pa sasayangin. Kaya huwag tayong mag-aksaya ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Maging masinop po tayo ang pinagkatiwala sa atin. Ano po? Sabi nga po dito sa verse 21, may 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Sabi nga po, itong 5,000 ito ay lalaki na sinasabi at bukod pa ang babae at mga bata. So, therefore, sabi nga po dito, mga total number ng pinakain ng ating Panginoong Jesus ay baka 10 to 15,000 kasi may bata at may mga kababaihan. Yung number of men listed separately at andun nga po kasi sa Jewish culture, magkakabukod na kumakain sa labas ang mga lalaki at ang mga babae. Hindi sila magkakasalo. Kaya nga sabi dito, at ang mga bata ay kasama lagi ng mga nanay. Kaya sila ay kung saan sa kanilang kultura, magkakahiwalay ang mga lalaki sa mga babae at mga bata. Kaya doon may estimate po natin na yung 5 pirasong tinapay ay naging kung saan ay pinakain ng almost 10 to 15,000 person ang nakakain. Kaya nga ang sabi nga po dito, ganito ang kahimala ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Na kung saan sa ating mga pagkapalang ito na ating Panginoon, kayang-kaya niya gumawa ng himala sa bawat buhay po natin. Kaya nga po, sabi nga po, i-cultivate natin anong meron tayo. Ano yung kaloob na pinigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi pag kasing kahulugan po na yung 5 isda na parami ng ating Panginoon na pagpala sa ating mga buhay, ano meron tayo na kung saan pwede natin gamitin sa ikaluluwalhati ng ating amang nasa langit na pwedeng gumawa ng himala ang ating Panginoong Jesus sa bawat biyayang meron tayo pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Pinahiram niya sa atin ng ating Panginoon para magbigay kaluwalhatian sa ating Diyos, hindi para sa ating mga sarili, kundi ibigay natin sa ating Panginoon. Yung buhay na yan, pinahiram na yan, yan labing yan, yung pusong yan, yan ay sa ating Panginoon pinahiram sa atin. Kaya gamitin natin sa ikaluluwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoon.
sabi nga po dito ay kung saan ipinakikita dito na andun yung patuloy na pagpapakita na ito yung isa lang sa mga himala ng ating Panginoon. Sadyo, wait lang po please. So yun po, makita po natin na ito yung pagpapakita na kung saan ay ang ating Panginoon ay mapaghimala at kaya po niya daw kung paano ang Panginoon ay gumawa noon ay ng himala ay pwede din siyang gumawa ng himala sa bawat buhay po natin. Ano po? So ito po yun ng ating pagninilay sa ating pagninilay na ito ng salita ng ating Panginoon. He is a miracle working God at kung anong meron tayo ay pwede na po na kung saan iparamihin ng ating Panginoon at lalo pang pagpalain sa bawat buhay po natin. Kaya huwag po natin sayangin ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Gamitin po natin yon sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Purihin po ang Diyos, tayo manalangin. Ama namin, minsan pa, salamat Holy Spirit, O Lord Jesus. Salamat sa mga salita na kung saan ay pagpapakilala. Pagpakita ka na naman ng panibagong kapahayagan sa bawat isa sa amin. Patuloy nga po, O Diyos, na kami po iyong pagpalain sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. Patuloy mo kami hubugin. Patuloy, O God, na ikaw po ang Diyos na kung saan mangusap sa bawat puso ng aming Panginoon. Gaya nga po na patestimony na kapatid ng si Jesus Religion, Panginoon, kung paano ikaw nga po, O Diyos, ay nagpakita ng mga pasalita mo na ito'y panghahawakan po namin, Panginoon. Yung encounter na ganito sa bawat sandali ng buhay po namin, ay gawin mo po sa bawat isa upang sa gayon lalo pa namin makilala kung sino ka, lalong lumalim ang aming relasyon at lalo pa namin ikaw ay mabigyan ng kaluwalhati at parangal. Lord, thank you so much. Muli ang papuri ko sa salamat ay tanging sa iyo lamang dapat mabigay at maitaas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Yan, glory to God po. Sabihin mo po sa mensahe for today na patuloy po na pinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa na patuloy po nangungusap. Ayan. At glory to God po sa buhay mo po, Pastora, at naway patuloy ka po na magamit pa at pagpalain ng ating Panginoon. Ayan. At ngayon po mga kapatid ay darako po tayo sa ating mga sharing. Ayan. At sino po ang nais mauna sa natutunan natin, ayan, sa mga oras na ito? Anyone po? Ayan. Napakalaga na yung mga talents na meron tayo na binibigay sa atin ng ating Panginoon ay talagang huwag natin sayangin na mananatili lang to sa atin, kundi we need to spread yung blessings na meron tayo, kung ano yung meron sa kamay natin na ibinibigay po ng ating Panginoon. Ayan, kasi ang bawat meron tayo hindi naman talaga nagmumula sa atin, kundi nagmumula naman po sa ating Panginoon at ito po ang nais po ng ating Panginoon ay may bahagi rin po sa iba. Ayan, kagaya po kahapon, ayan, talagang andun po, pagkagising ko ng umaga, ayan, mag-share ako, magpapasa ako ng Kaya thank you po sa ating Panginoon kasi andun po andun po ng ating Panginoon talaga kapag